Mga sinaunang kabihasnan sa Timog Silangang Asya. Magkahawig man ang proseso ay nagkakaiba pa rin ang uri ng kabihasnang nahubog sa mainland at insular na Timog Silangang Asya. Ito ay bunsod ng magkakaibang geographical na kalagayan o lokasyon ng mga ito. Mga sinaunang kabihasnan sa mainland Southeast Asia. Ang kabihasnang Funan. Ang Funan ang sinaunang estado ng Cambodia na pinaniniwala ang naging kauna-unahang maunlad na ekonomiya sa Timog Silangang Asya. Ang Funan ay nagsimula sa masaganang lambak ng Mekong River noong unang siglo. Ito ay naging maunlad bunsod ng masaganang agrikultura at pakikipagkalakalan. Sa kasalukuyan, ang Funan ay saklaw ng ilang bahagi ng Vietnam, Thailand at Cambodia. Ang kahariang ito ay nagkaroon ng ugnayang kalakalan sa pagitan ng ikatlo hanggang ika-6 na siglo sa India at China. Ito ay dating nagpapadala ng tributo sa emperador ng China bilang pagkilala sa kapangyarihan nito sa rehiyon. Pinatutunayan naman ng mga natuklasang labi ng mga Funanese na nagkaroon ng mahalagang impluwensya rito ang kulturang Indian. At dahil dito, ang Funan ang kinikilalang kauna-unahang kaharian sa Timog Silangang Asya na naimpluwensyahan ng Hinduismo. Ito ang naglatag ng pundasyon sa paglaganap ng Hinduism sa rehiyon. Ang Okyo ang kilalang daungan at kung minsan ay kabisera ng Funan. Ito ay matatagpuan malapit sa Isthmus of Kra, Malaysia, kung saan pinaniniwala ang naganap ang kalakalan sa pagitan ng mga Chinese, Indian at mga Funanese. Ayon sa salaysay, ito ay nalinang bilang daungang pangkalakalan sa Golpo ng Thailand at naging sentrong pamilihan ng mga mangangalakal sa rehiyon. Tinatayang ang Funan ay nakapaglinang na makapangyarihang hukbong katihan at hukbong dagat at sinubukang makontrol ang kalakalan sa palibot ng Golpo ng Thailand kasama ang daungang peninsular na ruta ng kalakalan sa Malay Peninsula. Ang pagtatagumpay ng mga Funanese sa pangangasiwa ng yamang dagat ay patunay ng kanilang kahusayan sa hydraulic engineering. Bigas ang pangunahing produkto ng mga magsasaka ng Funan na kanilang ibinibenta sa mga mangangalakal na Indian at Chinese. Karamihan ng mga tao sa Funan ay mga magsasaka, mangangalakal, mangingisda at artisanong tagagawa ng mga sasakyang pandagat na ginagamit ng mga mangangalakal. Ang kaharian ng Funan ay pinamumunuan ng isang organisadong pamahalaan. Patunay dito ang mga natuklasang sistemang kanal na nagdurugtong sa bawat gusali at pamamahay sa lipunan. Sanskrit ang uri ng pagsusulat na natagpo ang gamit ng mga Funanese sa pagsusulat ng literatura. Ang pag-unlad ng Funan ay tanda ng paglinang ng estrukturang panlipunan at sentralisadong estado sa Timog Silangang Asya. Ang modelo ng pamamahala nito ang nagbigay daan sa pag-usbong ng mga sumusunod na imperyo sa Timog Silangang Asya. Noong ika-7 siglo ay nagsimulang humina ang Funan sanhi ng pagkakatuklas ng mga mangangalakal ng iba pang ruta hanggang sa ito ay sakupin ng estado ng Xianla. Ang kabihasnang Khmer o Angkor. Ang kabihasnang Khmer o Angkor ang dating pinakamakapangyarihang kaharian sa kalakhang lupain ng Timog Silangang Asya noong ika-9 na siglo. Ito ay sumibol mula sa kabihasnang Funan na itinatag noong 802 CE at nanatili hanggang 1431. Sa kasalukuyan, ito ay binubuo ng Cambodia, kalakhan ng Timog Vietnam, Laos at Thailand. Sa ilalim ng pamumuno ni Jayavarman II ay pinangibabawan ng kahariang ito ang kalakalan sa pagitan ng India at China. Sinakop ni Jayavarman II ang mga kalapit na kaharian at ginawa itong bahagi ng kanyang imperyo. Itinatag niya ang kabisera ng Khmer sa lungsod ng Angkor.
Natamo ng Imperyong Khmer ang tugatog ng kapangyarihan sa ilalim ng pamumuno ni Jayavarman VII. Naging masagana rin ang panahong ito dulot ng pinagbuting irigasyon at iba pang daan ng tubig na nagpasigla sa ani ng mga lupain. Ang mga sakahang dati ay napag-aanihan ng minsan lamang sa isang taon ay nagawa ng paraan ng mga Khmer na maanihan ng 3 hanggang 4 na beses. Bunsod na masaganang ani, ang mga Khmer ay nakapagtatag na matibay na ugnayang kalakalan sa maraming bahagi ng Timog Silangang Asya. Ang kalakal ng bigas, isda, panahog, tela at iba pang produkto ang nagdala ng yaman at kasaganahan sa kabihasnan. Ito ang nag-udyok sa mga Khmer na mamuhunan sa mga proyektong infrastruktura. Ang mga Khmer ay kilalang magagaling na tagapagtayo ng mga templo, naglalakihang imbakan ng tubig, mga kanal at malalawak na kalsada na katatagpuan ng lahat ng uri ng tulay. Ang mga Khmer ay kilalang magagaling na tagapagtayo ng mga templo, naglalakihang imbakan ng tubig, mga kanal at malalawak na kalsada na katatagpuan ng lahat ng uri ng tulay. Sa Khmer matatagpuan ang isa sa pinaka-nakamamanghang templo ng Angkor, na mistulang representasyon ng sandaigdigang relihiyon ng Hinduismo. Ang Angkor Wat ang ipinalalagay na pinakamalaking gusaling pangrelihiyon na may sukat na 200 ektarya. Tinatayang ito ay ginawa sa loob ng 30 taon na sinimulan pa sa panahon ng pinakadakilang hari ng imperyo na si Suryavarman II noong 1122 CE. Ang Khmer ay nahahati sa 23 lalawigan na pinangangasiwaan ng mga opisyal hanggang sa pinakamababang antas ng pamayanan kung saan ay isinasagawa ang census taon-taon. Ang mga sumunod na hari ng imperyo ay hindi naging makapangyarihan tulad ni Jayavarman VII at noong 1430 CE ang imperyo ay bumagsak bunga ng hindi napigilang rebelyon mula sa mga kahariang kanilang nasakop. Ang kabihasnang Pagan. Ang kaharian ng Pagan o dinastiyang Bagan ang kauna-unahang kahariang Burmese na nag-iisa sa rehiyon at kinikilalang naglatag ng pundasyon ng kasalukuyang kabihasnan ng Myanmar. Ito rin ang kinikilalang nagpalaganap ng wika at kultura ng pangkat etnikong Bamar at pananalig na Theravada Buddhism sa hilagang Myanmar. Ang kahariang Pagan ay nagsimula bilang isang maliit na pamayanan sa Pagan malapit sa Irrawaddy River. Sa loob ng 200 taon ay naisama nito sa kaharian ang mga rehiyon sa paligid nito hanggang noong 1050 at 1060 nang itatag ni Haring Anarauta ang kinikilalang unang hari ng kahariang Pagan. Noong ika-12 siglo ay napalawak ni Haring Kiansitha, ang sumunod na hari kay Anarauta, ang kanyang impluwensya sa katimugan ng Myanmar, hilaga ng Malay Peninsula, silangan ng Salween River, hanggang sa hilaga ng kasalukuyang hangganan ng China. Nagpagawa si Haring Kiansitha ng mahigit 10,000 templong Buddhist sa Bagan Archaeological Zone kung saan natagpuan ang 2,000 dito. Sa mga panahong ding ito, ang wika at kulturang Burmese ay unti-unting nangingibabaw sa itaas ng lambak Irrawaddy. Kung kaya't noong mga panahon ng ika-12 siglo, ang Imperyong Pagan at Imperyong Khmer ang kinikilalang pangunahing imperyo sa rehiyon ng pangkontinenteng Timog Silangang Asya. Ang kabihasnang Tonggu. Ang Tonggu ang kilalang nagharing dinastiya sa Burma noong kalagitnaan ng ika-15 siglo hanggang mga huling taon ng ika-18 siglo. Ito ay higit na kilala bilang ikalawang imperyong Burmese na pinamunuan ng mahigit sa 7 magkakasunod na hari ng dinastiyang Tonggu sa loob ng humigit sa 200 taon. Ang pamumuno ni Tabin Shweti. Karaniwang kinikilala si Haring Menkienyo
bilang tagapagtatag ng dinastiyang Tonggu sa Kaitumadi sa itaas ng Sitang River, silangan ng Central Myanmar. Ngunit batay sa mga manunuri ng kasaysayan ng Myanmar, ang karangalan ng pagtatatag ng bansa ay higit na karapat-dapat na ibigay sa kanyang anak na si Tabinsueti. Sa kanyang matagumpay na kampanyang militar ay nasakop niya ang pangkat ng mga Monyinshan sa hilagang Myanmar na unang nahiwalay sa dinastiya sa pagwawakas ng dating dinastiyang Pagan noong 1827. Ito ay nasundan ng higit pang pananalakay at pananakop hanggang Sitang River, kabisera ng Pegu at Pye noong 1544. Sa panahong ito, ang Pegu ay kilala bilang mahalagang daungang pangkalakalan. Si Tabinsueti ay kinoronahan bilang hari ng Kalakhang Myanmar sa sinaunang kabisera nito na Pagan, at matapos nito ay kanyang inilipat ang kanyang kabisera sa Pegu. Ang mga sumunod na pananalakay ni Tabinsueti ay nabigo hanggang sa siya ay talunin ng puwersa ng mga rebelding Thai sa Ayutthaya. Ang pamumuno ni Bayinaong. Sa ilalim ng epektibong pamumuno ni Bayinaong, ang Tonggu ay naging pinakamakapangyarihang estado sa Timog Silangang Asya. Saklaw ng Tonggu ang Lao hanggang sa lambak ng Mainam, Chao Phraya hanggang Ayutthaya. Pinaghandaan din ni Bayinaong ang pagsalakay sa kaharian ng Arakan, na nasa baybaying rehiyon sa katimugan ng Myanmar, ngunit ito ay kanyang nakamatayan na. Ang dinastiyang Tonggu ay nanatili pa sa kapangyarihan sa ilalim ng pamumuno ni Nanda Bayin na napalitan pa ng ibang hari hanggang sa pamumuno ni Haring Mahada Mayaza, ngunit hindi na napamunuan ang Kalakhang Myanmar. Ang dinastiyang Le. Ang dinastiyang Le ay naitatag na magsimula ang rebelyong Lamson nang pinamunuan ni Leloy ang kilusan ng pakikipaglaban sa mga hukbong Tsino na sumakop sa Vietnam. Napalaya ni Leloy ang bansa mula sa pagkontrol ng dinastiyang Ming at sinubukang sakupin ang katimugang bahagi ng tangway ng Indochina mula sa mga kahariang Indianized na Champa hanggang sa Lao at Myanmar. Ang pamumuno ni Leloy ay nasundan ng pamumuno ni Le Thanh Tong. Pinalawak at pinatatag ng matagumpay niyang pakikipaglaban ang hangganan ng Vietnam. Pinalitan niya ang mga makapangyarihang aristokratong namamahala sa mga rehiyon na mga opisyal na pinipili sa pamamagitan ng Triennial Confucian Civil Service Examination na modelo mula sa China. Itinalaga niya ang pagkakaroon ng kodigong legal na kinilala bilang Hong Duc Code upang matiyak ang pagtatalaga ng katarungan sa hustisya. Itinaguyod din ni Le Thanh Tong ang edukasyon at pagpapaaral sa pamamagitan ng pagtatalaga ng sistema ng paaralan at hinimok ang pagsulat ng kasaysayan at pagtangkilik sa sining at literatura. At higit sa lahat ay kanyang itinaguyod ang paglilinang ng ekonomiya sa pamamagitan ng mga proyektong pang-agrikultura at kalakalan. Bunsod ng pagtatagumpay na ito, ang panahon ni Le Thanh Tong ay kadalasang itinuturing na Golden Age ng huling dinastiya ng Le. Hindi tulad ni Le Thanh Tong, ang mga sumunod na namuno sa dinastiyang Le ay kinontrol ng serye ng mga ambisyoso at makapangyarihang nobleng feudal. Ang dinastiyang Le sa ilalim ng pamilyang Nguyen. Inagaw ng pamilyang Mac ang kapangyarihan ng trono noong 1527, ngunit muling naibalik ang trono sa mga Le sa tulong ng pamilyang Nguyen. Ngunit ang pamilyang Le ay namuno lamang ng pakunwari at ang tunay na kapangyarihan ay pinagsaluhan ng dalawang pamilya ng Nguyen sa timog at ng Trinh sa hilaga. Noong 1630, ang pagkakahating ito ay lumala sa pagitan ng dalawang pamilya hanggang sa itayo ng mga Nguyen ang pader sa kalakhang kapatagan ng Donghai, patungo sa kagubatan hanggang sa matakpan ang hilaga hanggang ika-18 siglo. Noong 1771 ay naganap ang pag-aalsa ng mga magsasaka sa lupain sa pamumuno ng magkapatid na Tyson. Ang pag-aalsang ito ay lumaganap sa kalakhan ng bansa na nagtapos sa pamumuno ng pamilyang Trinh, Nguyen at Papet na dinastiyang Le.
Ang mga miyembro ng pamilyang Nguyen ay nakakuha ng suporta sa mga Pranses at muling pinag-isa ang bansa sa ilalim ng dinastiyang Nguyen. Ang kabias ng Ayutthaya. Ang Ayutthaya ay matatagpuan sa masaganang kapatagan ng Chao Phraya River sa Thailand. Sa panahong ito ay pinagtibay ng mga Thai ang kanilang posisyon bilang pinakamakapangyarihang kaharian hindi lamang sa Thailand kundi sa kalakhang rehiyon ng mainland Timog Silangang Asya. Siam ang tawag ng kanilang mga kalapit na bansa sa Ayutthaya, kaya't ang mga Thai ng Ayutthaya ay tinawag naman na mga Siamese. Pinamunuan ni Boromara Chakirat I ang Ayutthaya at hinamon ang kapangyarihan ng Sukhothai. At noong 1438, ang Sukhothai ay naging lalawigan ng Ayutthaya. Noong 1431 ay nagtagumpay naman ang hari ng mga Thai na itulak paurong ang mga Khmer at nagawang makuha ang kabisera nitong Angkor. Sa pagkakataong ito ay dinala nila ang maraming Khmer bilang mga bihag sa Ayutthaya. Sa mga Khmer, nakuha ng mga haring Ayutthaya ang ideya ng Hinduismo, kasama ang konseptong Devaraja o paniniwalang ang hari ay God King o nagtataglay ng mala-Diyos na kapangyarihan. Ipinapalagay ng konseptong Devaraja na ang hari ay katangi-tangi at kahanga-hanga at itinuturing na buhay na Diyos sa daigdig. Dahil sa konseptong ito, ang hari ay nagkaroon ng kapangyarihan sa buhay at kamatayan ng lahat ng mamamayan nito. Ang lipunan sa ilalim ng kabias ng Ayutthaya ay nakatakda sa formal na sistemang hierarkiya na kung tawagin ay sakdi, na binubuo ng mga tagapagmana ng trono, mga noble na pinagmula ng mga opisyal ng pamahalaan, freemen o pangkaraniwang mamamayan at mga alipin. Bagamat nakaranggo batay sa hierarkiya, ang mga freemen ay obligado magtrabaho sa mga sakahan ng mga noble o lokal na kinatawan ng hari sa loob ng 6 na buwan at magkaloob ng serbisyong militar anumang oras sila kailanganin ng hari. Sa panahon ng Ayutthaya, lumaganap ang Theravada Buddhism kasabay ng Brahmanism sa Siam. Ang mga monatikong templong Buddhist ay naging sentro ng buhay pampamayanan sa kabiasnan. Ito ang nagkaloob ng edukasyon sa mga kabataang kalalakihan na nagsilbing daan din sa pagtaas nila ng kalagayan sa lipunan. Noong ika-17 siglo, ang Ayutthaya ay sinasabing isa sa kinikilalang pinakamakapangyarihang lungsod sa daigdig. Bagamat bahagyang nakapaloob ang ilang bahagi ng lupain, ay naging madali para sa mga sasakyang pangkalakalan ang pagdayo sa pamamagitan ng Chao Phraya River. Sa panahong ito, nagsimulang dumayo ang mga Europeo sa Siam. Ito ay narating ng mga Portuguese noong 1511 matapos nitong masakop ang Malaya sa Malay Peninsula. Nasundan ang mga Portuguese na mga mangangalakal at misyonerong Dutch, British, Spanish at French na pinayagan ng mga hari ng Ayutthaya na ipangaral ang kanilang relihiyon sa lupain. Bukod sa pakikipagkalakalan sa China at iba pang lupain sa Timog Silangang Asya, ang mga hari ng Ayutthaya ay nagpapadala rin ng tributo sa emperador ng China 3 beses sa isang taon. Nakapagpadala rin sila ng misyong Buddhist sa Sri Lanka at ng serye ng sugo sa Versailles sa France. Sa sobrang sigasig ng mga Pranses na mapagbago ang pananalig ng mga Buddhist sa Kristyanismo, ay ipinatalsik ng mga Ayutthayan mula sa Siam ang mga dayuhan at isinara ang Ayutthaya sa mga dayuhang kanluranin sa loob ng 150 taon. Ang Ayutthaya ang kinikilalang nagpasimula ng modernong Thailand. Marami sa kasalukuyang aspekto ng kultura, paraan ng pamamahala, sining at arkitektura ang nag-ugat sa panahon ng Ayutthaya. Ang Ayutthaya ay bumagsak noong 1767 matapos ang digmaang Burmese-Siamese. Ang hari ng mga Siamese at pamilya nito kasama ang libu-libong mga bihag ay pinatapon sa kaharian ng Burma at sinunog ang lahat ng mga tala at gawang sining ng Ayutthaya.
Ang kasaysayan ng pag-unlad at pagbagsak ng Ayutthaya ay nagbigay diin sa kahalagahan ng papel na ginampanan ng estratehikong lokasyon, kalakalan, impluwensya ng ugnayang pangkapangyarihan at kultura sa paghubog ng makapangyarihang kabiasnan. Mga sinaunang kabiasnan sa Insular Southeast Asia. Kaiba sa mga naitatag na kaharian at kabiasnan sa mainland Timog Silangang Asya, ang mga imperyong naitatag sa Insular Timog Silangang Asya. Ito ay bunsod ng lokasyon nito na krus na daan sa pagitan ng mga sinaunang rutang pangkalakalan. At dahil dito, ang mga imperyong ito ay itinatag sa karagatan. Thalassocracy o imperyong maritimo ang pangunahing katangian ng mga ito. Ibig sabihin, ang kapangyarihan nito ay nakabatay sa komersyal at lakas ng hukbong pandagat. Ang mga imperyong ito ay kumukontrol sa mga adwana, baybaying rehiyon, at mga pulo sa halip na pagkontrol sa malaking bahagi ng lupain. Ang mga sumusunod ang kinilalang imperyong maritimo o sinaunang Insular Timog Silangang Asya. Ang imperyong Srivijaya. Isang sinaunang kahariang Malay na naghari sa Sumatra, Indonesia mula ika-7 hanggang ika-11 siglo. Kontrolado ng Srivijaya ang mga kipot na nagkokonekta sa mga ruta ng paglalakbay sa pagitan ng China at Japan patungong Silangan at India at Africa sa kanluran. Ang sistema ng pagkontrol ng Srivijaya sa mga pulo at tangway na pinaghihiwalay ng mga anyong tubig ang naglalarawan dito bilang isang thalassocrat at sentro ng kalakalan. Mandala ang sistema ng pamahalaan ng Srivijaya. Sa sistemang ito, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nakikilala sa lakas ng sentrong pamahalaan sa halip na laki ng hanggan ng kailangang depensahan. Ang kalakhang saklaw nito ay hindi direktang pinamamahalaan ng kaharian. Ang maliliit na lungsod-estado sa paligid nito ay pawang mga basalyo ng kaharian. Ang mga nakapalibot na estadong basalyo nito ay nagbabayad ng tributong ginto at suportang militar. Kapalit nito ay nakakatanggap ng proteksyon at benepisyong pang-ekonomiya ang mga estado bilang kasapi ng Imperyong Srivijaya. Ang lipunan ng Imperyong Srivijaya ay pinangungunahan ng hari na namamana ang trono. Siya ay sinusundan ng mga miyembro ng mga militar, mga mangangalakal, at lahat ng natitira pang bilang ng populasyon na kumakatawan sa pinakamababang antas ng lipunan. Ang Srivijaya ay sentro ng maraming uri ng tao. Ito ay dala ng pagiging sentro ng kalakalan na nagkaloob sa kanila ng pagkakataong magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang uri ng kultura. Mas mataas ang pagpapahalaga ng kabihasnang ito sa relihiyon na suportado ng mga monghe na nagpapalaganap ng Buddhism sa kaharian. Ang Imperyong Srivijaya ay naging kaakit-akit na destinasyon para sa mga dayuhan, bunsod na magandang kombinasyon ng relihiyon, kaalaman at pakikipagkalakalan ng kaharian. Lumawig ang kapangyarihan ng imperyo sa ilalim ng pamumuno ni Hayanasa. Sa panahon ng kanyang pamumuno, ang imperyo ay lumawak at naging makapangyarihan. Sumanib sa Srivijaya ang mga kahariang Jambi, Terengganu, Patalong, at Tanjung Pura. Ang pinagsanib na Persa ng mga kahariang ito at ng Srivijaya ay higit na nagpalakas sa kapangyarihan ng imperyo sa pangangasiwa sa daan ng pangkalakalan na kung tawagin ay ruta ng pampalasa o spice route sa Malacca Strait. Sa pamamagitan ng rutang ito, ang imperyo ay yumaman dulot ng butaw na bayad ng mga barko sa pagdaan sa spice route at proteksyong ipinagkakaloob nito sa mga bumabiyahing barko laban sa mga piratang umaaligid sa karagatan. Noong ika-13 siglo, ang Imperyong Srivijaya ay ginambala ng mga kalapit nitong kaharian at pinabagsak ng Imperyong Majapahit noong 1350. Bagamat bumagsak ang imperyo, ang modelong kalakalang maritimo nito ay patuloy na nagpasidla sa kalakalan at pagpapalitan ng kultura sa rehiyon. Ang kabihas ng Majapahit. Ang Majapahit ay isang kahariang Hindu na nakasentro sa Trowulan, Surabaya sa Silangang Java.
Ito ang kahuli-hulihang imperyong Hindu na naghari sa Malay Archipelago. Si Raden Wijaya ang nagtatag ng imperyong Majapahit noong 1203. Sakop ng imperyo ang New Guinea, Spice Islands, Sumatra, pati na ang Malay Peninsula. Ang imperyong Majapahit ay nagkaroon ng maayos na pakikipag-ugnayan sa Vietnam, China, Cambodia, Siam, Burma at Thailand. Si Gadjah Mada ang kinikilalang pinakatanyag na leader ng militar at punong ministro ng imperyo na nagdala sa Majapahit sa tugatog ng tagumpay. Sa kanyang panunungkulan ay nasakop niya ang kabuuan ng mga modernong teritoryo ng mga bansang Indonesia, Malaysia, Brunei at katimugang bahagi ng Pilipinas. 1350 ay tinalo ng Majapahit ang Srivijaya sa pamumuno ni Hayam Wuruk na noon ay 16 na taon pa lamang. Siya ay kinilala bilang pinakamagaling na pinuno ng imperyo na naging masugid na tagasunod ng Hinduism at Buddhism. Pinalawak ni Hayam Wuruk ang imperyo hanggang sa Moluccas, Timog Burma, Indochina, Kanlurang Guinea, Sulu Archipelago at rehiyon ng Lanao sa Pilipinas. Ang panahon ng Majapahit ang nagsilbing panimula ng urbanisasyon at paglago ng kalakalan sa rehiyon. Ang yamang lokal nito ay nagmula sa malawakang pagsasaka ng palay, samantalang ang pandaigdigang yaman naman ay nagmula sa kalakalan ng pampalasa. Ang yamang lokal nito ay nagmula sa malawakang pagsasaka ng palay, samantalang ang pandaigdigang yaman naman ay nagmula sa kalakalan ng pampalasa. Ang yamang lokal nito ay nagmula sa malawakang pagsasaka ng palay, samantalang ang pandaigdigang yaman naman ay nagmula sa kalakalan ng pampalasa. Ang imperyo ay unti-unting humina nang mamatay si Hayam Wuruk. Ang mga daungang lungsod sa baybayin ng Java ay unti-unting humiwalay sa Majapahit, habang ang Sultanato ng Malacca ay nakipagkumpetensya naman sa kalakalan. Ang iba naman ay nakianib sa mga estado sa hilagang baybayin ng rehiyon, habang ang ilang kasapi ng angkang namuno sa imperyo ay tumakas patungong Bali. Ang panahon ng Majapahit ay tinuring na inspirasyon ng pinag-isang Indonesia. Ang malawak na imperyo ng Majapahit na binubuo ng iba't ibang pulo ang naglatag sa ideyang iisang Indonesia na naganap sa paglipas ng panahon. Pinatunayan ng imperyong Majapahit ang lakas ng papel na ginagampanan ng estratehikong alyansahan, kalakalang maritimo at pag-uugnayang kultural sa paghubog ng kasaysayan ng Timog Silangang Asya. Ang Kabias ng Malacca. Noong 1402, ang Sultanato ng Malacca ay itinatag ni Parameswara na isang prinsipeng Hindu mula sa Srivijaya. Si Parameswara ay nakatakas mula sa mga hukbo ng Majapahit at nakarating sa pamayanang pangisdaan ng Malacca River noong mga huling taon ng ika-14 na siglo. Dahil sa estratehikong lokasyon, pinangasiwaan ng Malacca ang mga pangunahing ruta ng karagatan sa pagitan ng India at China. Nang maging isang Muslim, ay pinalitan ni Parameswara ang kanyang pangalan sa Sultan Iskandar Shah noong 1414 at nagtatag ng pakikipag-ugnayan sa dinastiyang Ming ng China. Noong 1430, ang lungsod ng Malacca ay naging pangunahing pamilihang pangkomersyo sa Timog Silangang Asya at naging tunguhan ng mga lokal na mga ngalakal na Indian, Arab, Chinese, Malay at Persian. Ang pagsasama ng impluwensya at kultura ng mga ito ang humubog sa sining, arkitektura at wika ng Kabias ng Malacca. Ito ang nagtakda at patuloy na humubog sa tradisyon at sining ng Malay world sa kasalukuyan. Ang Malacca ay nagsilbi ring tagapagpalaganap ng Islam sa Timog Silangang Asya. Ginamit ng mga iskolar na Muslim at mga ngalakal ang Malacca bilang base hanggang sa unti-unting na impluwensyahan ng mga ito ang lokal na populasyon at kalapit na kaharian. Hindi rin pahuhuli ang Malacca bilang isa sa kapangyarihang nagpapatuloy sa pagpapalaganap ng kalakalan
at pag-uugnayan sa rehiyon. Naabot ng Malacca ang tugatog ng tagumpay noong panahon ng pamumuno ni Mahmud Shah. Nasakop ng mga Portugis ang Malacca sa ilalim ng pamumuno ni Alfonso de Albuquerque noong 1511. Ang kabias ng Sailendra. Ang dinastiyang Sailendra na nangangahulugang Lord of the Mountains ay umunlad sa Java mula 750 hanggang 850 CE. Bagamat agrikultural, tinatayang ang mga Sailendra ay may mga daungan o adwana na mayroong daan patungong hilagang baybayin ng Java at katimugan ng Sumatra. Pinananatili nito ang malapit na pakikipag-ugnayan sa Srivijaya sa pamamagitan ng marriage alliances. Ang pakikipag-ugnayang ito ay hindi lamang nagpatibay sa ugnayan ng dalawang kaharian, kundi ay nagpaalis din ng pangamba ng Srivijaya sa biglang paglitaw ng karibal mula sa Java. Bilang isang estadong Buddhist ay pinuno ng Sailendra ng mga dambana at templo ang kapatagan ng Kedu. Ang templo ng Borobudur na itinatag noong 778 hanggang 824 CE ni Haring Samaratunga na napangasawa ni Dewi Tara ng Srivijaya ang pinakamahalagang nagawa ng Sailendra. Ito ang unang napakalaking monumentong Buddhist sa Timog Silangang Asya na may sukat na 2,500 metro kwadrado. Batay sa tradisyonal na salaysay, ang Sailendra ay bumagsak nang sila ay halinhinan ng isang prinsipe mula sa isang karibal na dinastiyang Hindu. Mga sinaunang kabihasnan sa Timog Silangang Asya.